Kamusta, Mr. M? Matagal mo na akong subscriber sa channel mo sa YouTube. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan. Noong 2015, tago mo na lang ako sa pangalang Julian. 7 years old po ako noon. Nang panong iyon, bagong lipat lang po kasi kami sa dati naming tinitirahan dito sa Davao. Bilang lang po ang mga kapitbahay noon at maraming matataas na punong kahoy sa lugar. Wala ding gaanong ilaw ng poste o sasakyan sa daan dahil rough road pa po ito noong mga panahong iyon. Nangyari po ito noong gabi. Natutulog na po kami noon nang biglang maalimpungatan si mama sa kabilang kwarto dahil sa malakas na kahol ng alaga naming aso. Pinuntahan niya po kami sa kwarto naming magkakapatid at ginising. Natutulog na po si ate ng mga panahong iyon at maging ang dalawa ko pang mga kapatid. Kaya ako na lang po ang bumaba para tingnan kung ano ang problema ng aso namin nang biglang nakita ko sa labas ang isang malaking anino sa labas ng gate. Dahan-dahang humakbang po ako ng kaunti sa bintana at sa maliit na siwang ng kortina ay nakita ko po ang malataong kabayo nitong anyo, mabalahibo, mataas ang buhok, maitim at halatang agresibo ito. Hindi po ako makagalaw ng mga panahong iyon dahil sa unang beses ko palang makaranas na makakita ng ganong nilalang sa buhay ko. Nakagalaw lang po ako nung tumakbo ito ng napakabilis at nawala sa kakawian. Natigil na din ang pagkahol ng aso namin. Sabi ng matatanda sa lugar namin ay tekbalang daw ito. Lumabas daw ito dahil sa pagputol daw ng pinakamalaking akasya sa aming baryo. Magmula noon, Mr. M, ay naniniwala na po ako sa mga kwento ng matatanda sa lugar namin. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking karanasan. More power pa po sa Karimdan Horror Stories. Good day po. At sa lahat ng mga tagapanood ng Karimlan Horror Stories, especially sa iyo, idol, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Divina. Ako po ay tubong probinsya dito sa Dapitan City sa Mindanao. Ang karanasan kong ito ay hango sa totoong buhay. Since nung bata pa ako, naniniwala na ako sa mga kababalagan dito sa mundo. At paborito ko yung manood at makinig ng katatakutan. Since napanood ko tong channel mo, ay lagi na ako nanonood kasi sobrang ganda ng iyong animation. So ito ngayon, sa mga nagdaang panahon, ngayon ko na lang naranasan itong pangyayaring ito. Hindi ko inaasahan sa buong buhay ko at lubos ko itong ikinatakot. Sa panahong ito, wala ang aking ina at ama sa aming bahay at sila'y pumunta sa Maynila para magtrabaho. Ang malungkot lang dito, sila mama at papa ko ay naghiwalay. Kaya iniwan na kami sa aming lolo na sobrang mahal kami. Ang aming bahay ay kalahating kahoy at semento lamang. At 6 po kaming magkakapatid. At ako ang panganay at nag-iisang babae. Isang gabi, napagpasyahan kong matulog sa kwarto ng aking magulang na mag-isa. Sa gabi ngayon, Mr. M, sobrang lakas ng ulan at nakatulog ako ng mahimbing. Ang hindi ko alam, meron palang mangyayaring kagimbal-gimbal na aking mararanasan sa buong buhay ko.
Nang gabing iyon, mga 12:00 ng madaling araw, ang aking bunsong kapatid ay nagpas siyang umihi sa labas ng bahay. At sa paglabas niya sa kanyang kwarto ay nakita niya ang aming alagang aso. Kaya doon, nasa aking silid, nagtatahulan at nagulat ang aking kapatid sa kanyang nakita. Isang maitim at mapulang mata ang kanyang nakita. Itong nilalang na ito ay kakaiba at hindi kagaya sa atin. Ilang minuto lang ay agad akong ginising ng aking bunsong kapatid at ang sabi niya ay, "Ate, gising. May nakita ko sa bintana mo. Ito ay hindi kagaya sa atin. At tinitingnan ko sa bintana mo. Ate, nakita kong sinisilip ka niya." Ako ay sobrang natakot sa sinabi ng aking nakababatang kapatid. At ang sabi ko naman, "Tara na at pupunta tayo sa kwarto mo. Doon na lang muna tayo matutulog." Tagad niya kami pumunta sa kwarto ng aking kapatid. Ang akala ko talaga, Mr. M, ay panaginip lang ang aking napagmasdan sa bintana. Pero ang totoo ay totoo ito. At nakita ko talaga iyon sa bintanang iyon. Kitang-kita sa aking dalawang mata ang nilalang na iyon na sumilip sa akin habang ako'y mahimbing na natutulog. Ang bintana kasi namin, Mr. M, ay kawayan lang at kortina, kaya madaling silipin. Naalala ko may mangga dito sa tabi ng aming bahay at maraming alitap-tap sa punong iyon. Yung bahay din kasi namin, idol, ay malapit sa mga bundok kung saan ay may mga baleteng nakatayo. Sabi ng mga matatanda ay may mga nilalang doon na nakatira na hindi natin nakikita. Alam kong may iba dito na hindi naniniwala sa mga kwentong ito, pero iba talaga pag ikaw ang nakaranas nito. Ito lamang sa ngayon, idol. May marami pa akong ikukwento na katatakutan sa susunod. Sana ay mapili mo po itong aking kwento. And God bless po sa iyo at sa mga nanonood. Medyo pinikli ko lang po itong kwento kasi busy po ako sa module ko po. Thank you po ulit. Hello po. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Nika. Gusto ko pong share sa inyo ang nangyari sa staff po namin sa laboratorio nang di ko na po papangalanan ng isang tertiary hospital. Nangyari po ito ng kasagsagan ng pandemic bilang lab po ang may hawak sa mga infectious na specimen at mataas ang mortality rate ng bansa dahil sa COVID. Hindi po pinayagan na mag-intern ang mga medtech student na katulad ko. Ibig sabihin po noon ay napakakonti lang ng healthcare worker sa lab. Sa lawak po ng isang floor section ay mag-isa lang po ang staff. Ang tinatawag po naming graveyard duty ay mula 11 PM hanggang 7 AM po. Si Sir Rick, di niya tunay na pangalan, ay na-schedule noon sa 4th floor ng lab. Maayos naman ang flow ng trabaho niya noon. Nakaupo siya sa may microscope para mag-examina ng mga specimen. Nang biglang nahulog ang lapis niya. Normal lang naman na minsan nahulog ang lapis. Pinulot niya iyon at saka nagpatuloy. Pero ilang saglit lang
ay nahulog ito ulit. Mga ilang beses din nangyari yun. Medyo kinutuban pero kailangan magmatapang. Sabi niya pa raw, "Ano ba yan? Hulog na lang ng hulog." At pagkapulot nito sa huli na sanang pagkakataon ay bigla na lang may umagikik na bata. Namutla na siya pero kahit papaano ay sanay na rin sa ganitong trabaho. Ang mga ghost experience. Madami na nakakakilala sa batang ito dahil minsan na siyang nagpakita sa isa pang staff na babae sa hallway habang madaling araw. Kitang-kita niya daw na tumatakbo ang batang may lumang damit at gupit na mukhang sinaunang tao. Mahaba na parang apple cut na ayos ng buhok ng mga bata noon. Pero mukha daw na di Pilipino ang kasuotan. Wala naman daw itong mukha. Ang nakakapagtaka lang ay bagong tayo lang daw ang building ng laboratorio. Siguro yung mga 3 taon pa lang ang tanda nito. Balik po tayo sa kwento ni Sir Rick dahil dito na po kami tuluyang natakot dahil umantong na po ito sa pagkadala niya sa emergency dahil sa pagbaba ng blood pressure sa pangyayari. Parehas na gawi po na nasa microscope area. Merap din po ang trabaho na yun sapagkat mag-iiba-iba ang focus ng mata mo, lalo na kung may grado na mataas. Iba din po ang pagod pag mag-isa ka sa napakalawak na lab. Sumisilip daw siya sa microscope noon. Makaraan ng ilang specimen ay di na niya napansin na mga 3:00 na po ng umaga. Sa huling pagkakataon, inangat niya na ang ulo niya sa paggamit ng microscope. Namutla siya ng bigla nang makita na may lalaki nakatitig sa kanya mula sa glass window ng disposal area ng lab. Maputla daw ang mga mata nito at nakaliyad na pasilip sa bintana. Di daw siya nakagalaw ng una pero nagawa niya naman tumakbo pababa at saka siya nawala ng malay. Naikwento lang po talaga ito sa amin dahil may co-intern kami na napakitaan din daw nito. Tinitigan din siya habang nagdi-dispose ng mga specimen sa room na iyon. Marami pa po kaming kwento sa lab. Kung interesado po kayo ay gusto din po naming ipamahagi pa. Salamat po. Sana po mapili. Kamusta? Shoutout segment na naman. Salamat sa mga miyembro ng channel na ito na sina Randy Clarinal, Hannah Joanna Ayuban, Banalo Jars, All, Cruz Justin Diaz, Kitlin Diditang, Pablo, Noel Lakay, Douglas Mike, at kay Ma'am Rona. Kung gusto nyo rin mag-extend ng support sa aking mga gawa, mag-join lang po kayo at makakagamit na kayo ng mga emoji tulad nito, ma-update, question and answer, at mauna makapanood ng mga ilang mga videos animation. Sa lahat ng mga nag-join, salamat. Shoutout kay Mel John Tuling, road to 100k subscriber. Yun, malapit na guys, subscribe na kayo. Shoutout din kay John Ray Magallanes na ako si Carms 1988, kay Ma'am Rona at kay Gere Aquino. Pa-shoutout sa next video Master Karim sa mga anak ko na sina Gray Rayliana at Brir, pati sa asawa ko laging nanonood sa inyo, Robilyn. Thanks Master. Salamat sa panonood. Sabi ni Geo TV 5072. Shoutout din sa kapwa kong animator na si Gios Animation, nanonood habang naghihintay matapos ang shift. Haha, nakaka-relax manood ng animation mo bro. Yan, salamat bro sa panonood. Shoutout kay Candice Georgina Porras at kay Takip Silim Tagalog Horror Stories. Ayos, ako nagkukwento to ng Tagalog Horror Stories. Sabi ni Joy Lalalab
Salamat sa bagong upload. Isa talaga to sa mga trip kong panoorin. Magaganda ang kwento. Sana po masali ako sa next shoutout, sa next video. Birthday ko po kasi sa next month. Yun, happy birthday kay Joy Lalalab. Shoutout kay Christina Ara, Giancarlo Pabrua, Michael Pormento. Pasat ako, idol. Sana mapapansin nyo, subscriber nyo po ako. At ang last ay kay Ma'am Jeng Cruz. Salamat sa new upload, Lodi Cake. Okay, huwag kalimutan mag-comment or like din. Subscribe na rin sa mga bagong naligaw sa channel na ito. Malapit na ma-reach yung goal natin na 100k subscriber. Kung gusto mo mapabilang, subscribe na. Okay, ako si Mr. M, ang nasa likod ng mga animasyon ng Karimlan Horror Stories. Sa lahat ng manonood, kasolid Karimlan at sa mga sumusuporta, maraming salamat!